Bakit nagkaroon ng X na marka si Luffy sa braso niya? Bali ayan nga yung lumulutang na tanong ng mga fans sa recent chapter ng manga. We all know na during Egghead Island arc wala nga itong marka na to. Meaning si Vivi ang naglagay neto sa picture ni Luffy bago ito ipaimprenta ni Big News Morgan. Since currently nga magkasama itong dalawa na to. Kaya naman ang magiging tanong nga dito ano yung purpose at bakit nagbigay ng mensahe si Vivi. Kung maaalala nyo in chapter 1060 bago lumapag itong Straw Hat Pirate sa Egghead Island natanggap nga nila yung balita na pinatay daw ni Sabo si King Cobra. Bukod pa dyan headline rin yung pagiging missing ni Vivi. Nung mabasa nga ito ni Luffy grabe yung naging epekto neto sa kanya. Bigla nga siyang nagdesisyon na pumunta na daw sila ngayon sa Alabasta. So ganito nga kagrabe yung pag-aalala ni Luffy para kay Vivi. Actually hindi lang si Luffy ang naapektuhan ng balita na to. Bagkos itong buong Straw Hat Pirates na kasama during Alabasta arc naapektuhan rin. Pinakita nga kung gaano sila ka-emosyonal sa balita patungkol kay Vivi. At ito nga yung possible na sagot kung bakit nagbigay ng mensahe itong si Vivi sa Straw Hat Pirates para ipaalam sa mga ito na okay lang siya o safe na siya ngayon at wag nang mag-alala pa itong sila Luffy sa kanya. Kumbaga itong pagbibigay niya ng X na marka sa picture ni Luffy ang patunay na nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Sa tanong nga kung paanong nagka-idea si Vivi na pwede siyang magbigay ng mensahe sa Straw Hat sa pamamagitan ng newspaper, kung matatandaan nyo nung time nga na ginawa rin ito ni Luffy para ihatid yung mensahe sa mga kagrupo niya patungkol sa 3D2Y, natanggap nga rin ni Vivi itong mensahe na to. Kaya probably dito siya nagka-idea para gayahin ito. So isa nga lang yan sa tatalakayin natin sa araw na to. Bali ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1130. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na natin itong dalawang giants na nakita nila Luffy. Sila Gerd at Goldberg nga as I've said mga miyembro nga sila ng New Giant Warrior Pirates. Itong si Gerd nga sa mga hindi nakakaalam nakita na natin siya similar kay Harudin sa naging flashback ni Big Mom. Ngayon sa nangyaring ang pag-uusap nila Gerd at Goldberg mukhang ang outlier nga sa grupo nila itong si Road. Meaning loyal itong dalawang giant na to kay Harudin. Ang isang patunay pa nga na loyal talaga sila kay Harudin nung time nga na ipakita na itong flashback sa Ohara incident kung saan nabuhay pala itong si Jaguar di Saul. May tatlong giants nga ditong ipinakita. At surprisingly ito nga sila Harudin, Gerd at Goldberg. Meaning kung talagang magkakaibigan itong tatlo na to, technically nga na subordinate ni Luffy itong sila Gerd at Goldberg. Since kabilang nga sa Straw Hat Grand Fleet itong pirate crew nila. At ito nga yung nakakatuwang part sa chapter na to. Dahil mismong si Luffy hindi niya alam na subordinate niya itong mga tinataguan nilang mga giants. Pero eventually nga paniguradong magkocross pa rin naman yung mga landas ng mga ito. Lalo na at kinumpirma nga nila Brogy at Dory na nasa Elbaf na ngayon itong si Harudin. In fact sasama pa nga daw sana siya sa pagsundo kila Luffy. Kaya malamang sa mga susunod na chapters makita na natin itong si Harudin. At speaking of Harudin may isang comment nga itong mga giants sa grupo ni Robin na talagang nakaka-curious sa part ni Harudin. Nabanggit nga nila na anak daw si Harudin ng hari ng Elbaf. Bukod nga sa kanya may isang anak pa daw itong hari nila which is si Loki. Kaya naman I wonder kung biologically bang magkapatid talaga itong sila Harudin at Loki? Half brothers lang ba sila? O merong inampon na isa sa kanila? Sana nga malinaw pa to sa mga susunod na chapters. Sa part naman ng revelation ng mismong Elbaf sobrang nakaka-fascinate nga itong lugar na to. In-emphasize nga ni Nami sa chapter na to na napakalaki ng lugar na to. Nabanggit nga niya na sa sobrang laki daw neto nakakahilo daw itong titigan. So for comparison lang na tama itong sinasabi ni Nami kung mapapansin nyo yung lokasyon nga ng castle kung saan lumabas itong sila Luffy ganito lang kaliit compare sa buong Elbaf. So kung matatandaan nyo gumawa nga tayo ng video patungkol sa Yggdrasil 3 na posibleng dito kukuha ng inspiration si Oda para sa magiging tema ng Elbaf.
At yes, nangyari nga ito. Yung itsura nga ng mismong Elbaf ay mahahalin tulad natin sa Yggdrasil tree. Itong tulay nga na unang nakita ng grupo nila Luffy, mukhang ito nga yung magiging representation ng Bifrost Bridge sa Yggdrasil tree. Dahil gaya nga sa Norse mythology na itong Bifrost Bridge ang nagkokonekta sa mundo ng mga gods at mundo ng mga tao, mukhang ganito nga rin itong tulay na tinawiran nila Luffy. Since itong tulay nga na to nakita nating nakakonekta sa gitna ng mismong Elbaf. At kung mapapansin nyo meron ngang mga building sa gitna netong Elbaf. Ang kapansin-pansin pa nga sa mismong Elbaf meron ngang mga kanon na nakapaligid sa gitna neto, which indicates na talagang pangbakbakan itong lugar na to at hindi ito basta-basta masusugod ng kahit sino lang. Bukod pa dyan itong mataas nga na puno sa gitna ng Elbaf napansin nating halos dumikit na sa kalangitan. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung somewhat konektado na ba ito sa mga Sky Island sa itaas, dahil kung konektado na nga itong Elbaf sa mga Sky Island, dito na nga papasok yung possibility na makikita natin yung nag-iisang supernova na hindi pa natin nakakasama sa kwento, which is si Uruj. Sa part naman ng malaking puno sa gitna ng Elbaf, similar kaya sa sinabi ni Road na Yggdrasil tree yung pangalan ng puno sa laruan niya, ganito rin kaya yung pangalan ng puno na to sa mismong Elbaf. At lastly, na pinakakapuna-puna sa lugar na to itong napakalaking espada na nakatusok sa gilid ng puno. So yung vibes nga nito similar sa nakita nating espada sa Onigashima, pero mas malaki pa dito dahil halos 100 times nga na mas malaki ito kesa sa kastilyo na pinanggalingan nila Luffy. So dahil nga sa pinutol na nila Frankie yung paghahanap kila Luffy, confirm na nga na magkakaroon ng dalawang grupo itong Straw Hat Pirates papasok sa Elbaf. Itong grupo nga nila Luffy siguradong mag-uumpisa ang paglalakbay sa gitna netong Elbaf, since nakita nga nating patawid na itong sila Nami sa tulay, at itong tulay nga na to papunta sa gitna ng Elbaf. Itong grupo naman nila Robin na manggagaling sa karagatan, obviously na sa ibaba ng Elbaf mag-uumpisa ang paglalakbay nila. At ito nga yung magandang way para mas mabilis tayong makakuha ng impormasyon sa kung ano bang meron itong buong Elbaf. Kumbaga similar sa ginawa ni Oda during Wano Arc, na inikot niya muna itong Straw Hat Pirates sa iba't ibang probinsya ng Wano. At malay natin, yung twist na maaabutan ng grupo nila Robin, sila yung unang makakakilala sa misteryosong karakter na to na ipinakita sa atin sa pagtatapos ng Egghead Island Arc. Since yung lokasyon nga ng misteryosong karakter na to mukhang malapit sa karagatan. Anyway, sa part naman ni Loki, pati na yung topic sa pagpatay niya sa tatay niya para makuha yung sinasabing legendary Devil Fruit, ito nga yung dapat nyong abangan sa susunod na video natin. Since sobrang interesting nga ng karakter na to ni Loki. Bali, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1130. At dahil nga sa merong 2 weeks break sa manga, mag-a-upload pa nga rin tayo ng mga topics patungkol sa One Piece para hindi nyo masyadong maramdaman itong break na to. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Kung natripan nyo naman itong video natin ngayon, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button, dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!